years old. Yung matandang babae. Pagsakay niya sa kotse, sumakay yung isang hold-upper. Ino-hold up siya. At sabi niya, ibigay mo lahat sa akin ng pera mo. Sabi niya, hindi. Alam mo, sabi niya, pag napatay mo ako, pupunta ako sa langit. At ikaw naman pupunta sa impyerno. Sabi niya, magsisi ka ng kasalanan mo. Mahal ka ng Diyos. Alam niyo, umiiyak yung lalaki. At sa loob ng 10 minuto, sinira ng matandang babae yung hold-upper. Yung pong hold-upper, tumanggap sa Panginoon. At sabi, binigyan ng $10 at bago umalis, tinalagan pa sa pisngi yung matandang babae sa kaupang lalaki. 92 years old yun, mga kapatid. Hello? 92 years old. Mga kapatid, tayo po'y tinawag. Tinawag. Para meron tayong patotoo na dapat sabihin. Meron ba? Mga kapatid, hindi ka tinawag ng Panginoon para lang dumano ka ng Sunday. Hindi ka tinawag ng Panginoon para maupo ka lang Sunday. Kahit anong kalagayan mo, matanda naman, bata, may asawa o wala. Tinawag ka ng Panginoon bilang ilaw at bilang ilaw dapat meron kang patotoo. Amen ba? Hello? Naintindihan niyo po ba ito? Okay, pangatlo. There is a choice to be made. Mayroong pagpili na dapat mong gawin. Asa sa'yo? Verse 16. Okay, verse 16. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao. Nasa atin yun. Sa verse 15, sabi doon, Yung daw, syutan, pag itinayo sa burol makikita. Sarado lang yung labing mawawala. Saka maliwanag. Okay. Tapos, sabi, wala daw nagsisindi ng ilaw na pagkatapos sindihan ay ilalagay sa ilalim ng takalan. Wala daw. And then, ito yung pagpili. Ang sabi dito, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin na yung ilaw sa harapan ng mga tao. Ibig sabihin, nasa atin ngayon ang desisyon kung gusto natin magliwanag o pa sa inyong liwanag na nasa atin. Amen o ba? Nasa atin yun. Kayo magdidesisyon. Hindi tayo pipigilan ng Panginoon na magdesisyon sa ating sarili. Hindi tayo pipigilan. Nasa sayo yan. Nasa atin yun. Pero, pinapipili tayo ng Panginoon. Ang sabi rito, dapat daw, napaliwanagin natin ang ating ilaw sa harapan ng mga tao. Dapat daw, nagsasalita tayo sa mga tao. Nagte-testify tayo sa mga tao. Mga kapatid, kung gusto natin mabago, ang barangay natin. Kung gusto natin mabago bayan natin, huwag mo tayong bumoto muna ng presidente o ng mayor na iniisip natin matinong. Sabi ko nga, nasubukan natin lahat ng mga leader. Nasubukan natin si Mr. Tabaco. Nasubukan natin ang sangga ng presidente. Nasubukan natin ang pandak na matalino. Nasubukan natin ang binatang yun. Pero anong problema? Wala pa rin pagbabago. Magbabago lang ang mundo natin, magbabago lang ang bansa natin, magbabago lang ang kapaligiran natin, magbabago lang ang pamilya natin kung may mga bagong tao nakakilala sa pamagitan ng ating patotoo. Amen ba? Gusto ba natin magkaroon ng bahagi sa pagbabago? Hello? Nandiyan ba kayo? Gusto ba natin mabago ang bansa natin? Gusto ba natin mabago ang barangay natin? Gusto ba natin mabago ang bayan natin? Dapat mag-ilaw tayo. Yung ilaw na yun, dapat magliwanag. Amen ba? Sabi nga ni Bishop Orel, ano yung quotation ni Bishop Orel? Yun daw, kapag daw huminto ka sa pagbabahagi sa mga kaluluwa mo, ito yung simula ng paghinto ng buhay mo. Hello? Alam niyo, sabi ko nga, ang ganda ng 100 days. Ano ba?
Ganda. Yung last episode, hindi ko napanood dahil nandun ako sa Tarlac. Pero nung kinabukasan, dahil PLDT, pinanood ko sa My TV. Habang pinapanood ko, lalo na nung humihingi na ng tawad hindi yung lalaki humihingi ng tawad sa mga kapatid, si Papi. Ano yung naluluha ako? Naluluha ako. Tapos nung humihingi siya ng tawad kay Ana Manalasta, sabi ko, iniisip ko, kung ito totoo, halimbawa, namatay ang isang Kristyano na hindi nagawa yung ginawa niyo, yung pinagagawa ng Panginoon, namatay ang isang mananampalataya na hindi nagawa yung pinagagawa sa kanyang Panginoon. Sabi ko, Lord, kung ginagawa, totoo kaya, napapabalikin mo siya at bigyan mo siya ng 100 days para yung mga bagay na hindi niya nagawa na pinagagawa mo, magawa ka niya. Hello? Kaya lang, kapatid, ligang iisip lang yun. Magandang pelikula, ay magandang teleserye, pero ito'y nagpapaalala na habang nabubuhay tayo, gawin na natin yung tama. Ano ba? Tulad yan ang sabi ko kagabi. Halimbawa, ito. Buti baby ito. Dalawa. Pag ito, sinuot ko ng hindi tama, inilagay ko yung bitones na hindi tama. Ito resulta. Ito resulta. Maganda ba tingnan? Pogi pa ako. Bakit? Mali na sa simula eh. Pero kung sa simula, itatama mo na. Hello, malaki lang kasi tiyan ko. Kasi 19 nasa malaking tiyan eh. Kung sa simula, itatama mo na. Gandang tingnan. At tama. Tama ba? At pag tinama mo, maayos ang buhay mo. Pag di mo tinama, may tama ka. Kaya sabi ko, kung totoo yung 100 days sana, palagay ko marami mga Kristyano pababalikan o bumalik ka. Hindi yung lahat ng pinagagawa mo ng hindi tama, ayusin mo. O balik ka, 100 days. Kaya lang hindi eh, kapatid. Hindi yun. Teleserye lang yun. Pero yung teleserye yun, nagpapaalala, ano yun, ang ganda ng utak ni Connie Reyes eh. Si Connie Reyes, isang Kristyano na mahusay na leader, maraming mga artista na naladadala sa Panginoon. Gumagawa, alam nyo, ginagawa niya mga teleserye o mga pelikula, pasundot-sundot lang. Pero ang unang nasa utak niya, hindi para kumita ng pera. Yun ang unang utak niya. Ang utak niya, hindi kumita ng pera. Ang unang utak niya, yung kapwa niya artista, madala niya sa Panginoon pag nakasama niya. Alam niyo po ba, pagka daw yun ay gumagawa ng teleserye at bakante, yung 10 minutes hindi niya sasayangin. Kakausapin niya yung kapwa niya artista at isi-share niya ang Panginoon sa kapwa niya artista. At ngayon, ito 100 days niya na to, paalala sa atin, napapanood natin, paalala sa atin na yung mga ginawa natin, yung mga maling buhay na ginawa natin, habang nabubuhay tayo, ayusin na natin. Eh ano ba? So, nasa atin. Nasa atin. Kung yung ilaw na binigay sa atin ng Panginoon, eh paliliwanagin natin o papatayin natin. Tingnan natin ulit ito. Pakipatay ulit. Mabilis. Pating na dito ha.